Okay, love, I have a question for you. So, what's the best thing for you in our marriage? The best thing for me in our marriage, Sa 2 months, magto 2 months. magto 2 months. Sa 2 months. Pero sa biyaya ni Lord, ito yung yung I'm pinakita niya sa learning. akin na ang ang best thing para sa akin sa marriage na to ay yung may common denominator tayo when it comes to faith. We have the same faith, we have the same God, Yeah. we have the same heart when it comes to serving the Lord. Yes. Because of that, hindi man easy ang marriage, pero it becomes able na naging able kami na mapagtagumpayan kung ano yung mga indifferences namin. Kasi it doesn't matter kung ano yung mga bagay na hindi namin pagkakaparehas. What matters is parehas kami ng Diyos sa pinaglilingkuran, parehas kami ng faith, kaya mayroong basis o parameter lahat ng mga pagdadaanan namin, yung scripture, yung Bible. So, ang hirap kasi kapag two different persons na nga kayo, tapos magkaiba pa kayo when it comes to belief, mas lalong magbabangga at di magkakaunawaan talaga. Pero the moment na parehas kayo ng panampalataya, which is in our case, we are serving the same God, Jesus Christ, and we are reading the very same book, the scripture. Now, alam namin sa biyaya ng Lord kung paano maayos yung mga dapat ayusin kasi ang laking porsyento ng pagkakapares ng belief sa tagumpay ng isang relasyon, especially marriage. Tsaka kasi isa kayo ng takbuhan, isang boses din yung naririnig nyo, at isa din yung naging foundation ng dalawa. So kahit na magkaiba kayo o magkaiba tayo, still madali sa atin mapagtagumpayan yung mga bagay na magkaiba tayo sa personalities, sa mga upbringings natin, it's because we have the same God. Yun yung pinakamaganda. Though, magkaiba tayong tao, magkaibang pinagdaanan, magkaibang mga nakasanayan, pero dahil iisa ng Diyos, ang dali ng lahat ng bagay. That's right. Kaya kaya isa sa dealing talaga sa atin ng Lord when it comes, especially sa relationship, na we must not be yoked with unbelievers. So, not to the point na tinutuldukan natin sila. Yes. But when it comes to the context of marriage, may mga bagay kayong dapat mapagtagumpayan, and it will only be possible kapag pares kayo ng pananampalataya. Kasi pag magkaiba kayo, ang hirap talaga. Kasi tama yung mahal. Magkaiba na kayo ng ugali, magkaiba na kayo ng pinagdaanan, nakasanayan, tapos magkaiba pa kayo ng pinapaniwalaan. When it comes to your faith, and it's hard. Ang hirap na ng marriage, mas papapahirap pa siya kung papasok ka doon na magkaiba kayo. Kasi ang marriage, usapan nga natin, becoming one. Pero may mga kaibigan ako na na kinasal sila, pero talagang south, north yung kanilang pananampalataya. As in, magkaiba talaga sila ng religion, pero magkasama sila. Kaso nga lang, hindi kasi porket magkasama, you're already one. Yeah, that's right. So, sa context sa ng marriage, para mas ma-enjoy natin yung disenyo ng Panginoon when it comes to marriage, kailangan maunawaan natin yung on how to become one with each other. So, pwede kasi magsama lang ng dalawang tao dahil may basbas, pero not truly one. Pero the moment that we became one, at ang Panginoon yung nasa gitna, it will become powerful. And it's easy mapagtagumpayan lahat ng dadaan sa marriage. Pero ikaw, Love, sa'yo, ano yung pinakamaganda sa'yo sa marriage na to? Sa span pa lang ng magto 2 months. Siyempre, yung ikaw asawa mo. Okay. Tanggal kilig muna. Tanggal kilig muna. Ala, bakit gano'n? Grabe naman. Anyway, siguro sa akin, sa ito talaga, lagi ko siyang naaalala kasi siguro dahil nga nung kabataan ako tsaka nung single ako, lagi kong sinasabi sa sarili ko, ayoko itong maranasan. Kasi nga, diba, nung single naman ako, marami na rin akong nararanasan, marami akong nakikita na
nag-post sa social media na naghiwalay sila, or ang tagal na nila sa marriage, or thousands, million yung nagastos nila when it comes to their wedding. Tapos, at the end of the day, naghiwalay sila. So, ang fear ko nun as a woman is I don't want that to happen sa akin. So, kaya ako, nandun ako sa, ayoko nito, gusto ko pag ako kinasal, ayoko siyang maranasan. Gusto ko, pag kinasal ako, yun na yun, firm ako doon, firm kami doon both. Kasi pwedeng ikaw lang yung firm doon sa tao, pero siya hindi pa na ganun ka-firm sa'yo. So, kaya yung unang sinabi mo, I think, connected lang siya sa sasabihin ko. Kasi, isa siguro pinaka-gusto ko sa marriage natin is yung galing siya kay Lord. Yung alam kong galing siya kay Lord. Kasi as woman, nakakapagbigay siya sa akin ng peace na hindi ko mararanasan yung broken marriage, and hindi rin mararanasan ng anak ko o magiging anak ko o magiging anak natin yung broken family. So, yun yung pinaka nagbibigay sa akin ng joy every time I remember na kasal na talaga ako. Kasi 2 months pa lang kami, guys. Magto 2 months pa lang. And nandun pa kami sa part na, kasi sobrang busy namin. Pagka naiisip ko nga kung ano bang, kamusta yung marriage namin, kamusta kami. Kasi sobrang busy natin sa ministry. But kahit naman sobrang busy, we still make time to one another. And talagang yung Sabbath day, we honor that. Kaya isa sa naaalala ko every time na kasal na ako is yung, buti na lang, yung partner ko talagang mahal si Lord, talagang hindi lang nag-church. Saka, maganda kasi kapag you have the same faith when it comes sa paglilingkod. Alam mong yung partner mo nasa Panginoon. Yeah. I'm not talking about having a perfect partner. Yes. Pero yung partner na I don't think na may perfect partner. Wala rin naman talagang perfect partner. Yeah. Pero mayroong partner na serious enough na magpahubog ng buhay sa Panginoon. Ang kagandahan kapag may ganong type of faith in the relationship, there is peace that surpasses all understanding. Right. Kasi hindi ka nakakabahan na pag umalis yung partner mo na, baka kung saan magpunta to, baka kung ano gawin nito, baka pag wala ako, may gawing kalokohan to. Ang kaibahan kapag ang partner mo nasa Panginoon, hindi mo na iisipin yung mga bagay na yun. Kasi alam mong, hindi siya takot sa'yo eh. Takot siya sa Panginoon. At ang pinakamahalaga dyan, kapag ang isang tao may banal na pagkatakot sa Diyos, wala sa option niyang gawin na sirain yung marriage na ipinanalangin niya at ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, there is peace. There is peace. Kaya kahit alis si Pastora CA o kahit magkaiba tayo ng ginagawa. I do not even worry na baka katulad to ng mga nakikita sa social media na may mga nangyari. Kunwari, magpapaalam lang ng ganito, pero hindi pala, no? Pero yun ang kaibahan at kagandahan ng we both fear God. May Panginoon talaga sa relationship. Hindi nangangahulugan na maging perfect yung relationship. Pero ang assurance ng Panginoon na may katagumpayan na kapag siya nasa gitna. Kasi wala pang marriage na nawasak na pinapagitnaan ng Panginoon. Na talagang si Lord na talagang si Lord ang nasa gitna. Foundation. Hindi lang yung sinabi na si Lord yung foundation namin, pero talaga, visible. Na talagang si Lord yun din yung ang ganda din na sinabi mahal na may assurance. Yun yung isa din sa gusto ko sa relationship natin or sa marriage natin. May assurance ako as woman. May assurance ako na hindi to mawawala kahit anong mangyari. Hindi to masisira kahit anong mangyari. Kasi kay Lord to galing. Hindi ko to pinilit. Hindi namin pinilit. Pero alam ko malinaw kay Lord siya galing. Tsaka ang kagandahan kapag may misunderstandings dahil si Lord ang pumapagitna sa relationship. Hindi alak yung tatakbuhan, hindi barkada. That's right. Kahit magulang hindi magulang, hindi agad mga kaibigan na wala namang masama na humingi ng payo sa kanila. Pero kapag ang Panginoon ang pumapagitna sa relationship, hindi ka rin mangangamba kapag may misunderstandings kasi alam mo yung partner mo
sa Panginoon lang din lalapit. At kapag lumapit ang partner mo sa Panginoon, alam mo yung kasunod nun. Yeah. Pag-aayos agad ang kasunod nun kasi walang lumapit sa Panginoon na pagtapos lalo yumabang at lalo nagmataas. Yeah. Kaya kapag may misunderstanding sa limbawa, may mga, dahil may magkakaibang upbringings, tapos may mga principles na kailangan kaming mag-align. Pero in the process, kapag may time na kailangan naming maunawa yung isa't isa pero hindi pa kami umaabot doon, I allow her na isik si Lord. Yeah, ako rin, naka-Lord ako. Pero habang naka-Lord ako, kampante ako na after that prayer, after my personal time with the Lord, at alam kong after ng time niya kay Lord, magiging maayos ulit kami. Yun yung maganda. Hindi ako kakabahan na, naku, baka pumunta to sa mga tropa niya kung anong magawin nila. Yeah. Totoo yun. Yun yung kagandahan kapag si Lord talaga yung center. May assurance ka na kahit anong mangyari, alam mo, magpapabago siya ng buhay ko. Magpapaayon siya. Kahit na kasi even ako na alam mo yun, babae na, sabihin na natin, pabago-bago ng emotions. That's so true eh. Yung, ang tawag mo dito, yung mood swing, meron talaga siya. Pero sinasabi ko sa kanya, you're emotional, yes, but your emotions must submit to the word. Kaya na lagi niya sinasabi. So, well, that's true naman din. And ako naman, that's true. And as woman, yeah. Challenging yun as woman. Yeah, kasi iba talaga mag-isip ang mga babae, pero hindi. Iba talaga, complex. Yeah, totoo yung iisip namin iba. Malawak siya, kumbaga. Mabilis siyang mag-isip ng mga bagay-bagay. Kaya, ang encouragement ko sa kanya, love, i-submit mo lagi ang emotion mo sa Holy Spirit. Baka misinterpret nila, hindi naman siya about jealousy, wala namang ganon. It's just that maisip lang sa lahat ng area, masyado lang akong advance sa future na talaga ako, parang ganon yung mind ko. Pero yun nga, it's hard for me sometimes to manage my emotion, pero dahil nasa Panginoon ako, malinaw yung relationship ko kay Lord. Darating ng time na kahit anong tigas ng heart ko, tigas ng ulo ko sa mga ganitong area, the end of the day, ko-cornerin kasi ako ni Lord. At yun yung assurance ko din, na alam ko kahit anong mangyari, the Lord will always talk and change me. Babaguhin niya talaga ako. And yun yung lagi ko yun sinasabi kay Basti, na though may mga ganitong area pa ko kailangang i-process, lagi ko namang assurance sa kanya na sa Panginoon ako, babaguhin talaga ako ni Lord. Kasi ako din even ako, na-witness ko na sa sarili ko na kahit ilang beses ko nang tinry tigasan yung heart ko, tinry na wag nang makinig. At the end of the day, hindi ko kinakaya pag kina-corner na ako ni Lord. So, malinaw talaga na hindi talaga kay Lord talaga ako, so babaguhin talaga niya ako. So yun yung isa sa pinakamagandang bagay na pinakagustong gusto ko when it comes to our marriage. Hindi siya pinilit, hindi siya minadali, pero alam mong dahil galing siya kay Lord, alam mo it's really so best. So yeah, may mga tao ngayon na takot na silang magpakasal. They are so scared in marriage. And what can you advise to them? Kasi takot na silang mag-commit, takot na silang magpakasal. Kaya there's a lot of people na they settle na lang na, sige, magsama na lang tayo. Huwag na tayo magpakasal, sama na lang tayo para, alam mo yun, siguro, I don't know, maybe ayaw na nila doon sa masayang yung mga bagay na i-invest nila sa wedding kung maghihiwalay din naman sila. Actually, may pinanggagalingan naman talaga sila kasi kung titignan mo yung trend ngayon, parang ang daming mga naghihiwalay at ang daming mga parang may regret na nasayang daw yung mga ginastos nila sa kasal, million pa yung maghihiwalay din naman. Pero I want to encourage you na hindi porket gan ang nangyari sa karamihan, gan na rin yung mangyari sa'yo. Hindi natin hawak yung mga bagay na yun, but you have a decision to make for your future. So ngayon pa lang, kung gusto mo na yung marriage mo someday ay hindi masira, seek mo muna si Lord. Pag sinik mo si Lord, nasa Kanya ka,
siya rin ang nakakaalam kasi kung sino yung suitable partner na para sa iyo. Ngayon kapag binigay ni Lord sa iyo yung suitable partner at andyan na talaga yung perfect timing, hindi ka mangangamba na baka pagpasok mo sa marriage na to ay masira rin naman. Siguro ito yung isang assurance na pwede niyong panghawakan. Kapag natatakot ka o may pangamba kang pakasalan yung taong yan kasi baka iwanan ka rin someday, huwag may tuloy. Yeah. Pero pag may duda, no? Pag may duda. Pero pag galing yan kay Lord, there will be a peace that surpasses all understanding to the point na hindi mo na kailangan i-justify pa sa sarili mo kung bakit mo papakasalan tong taong to. You will have a peace that surpasses all understanding. Ititigil mo na rin yung reasoning sa sarili mo na, hindi, I need to find the good in this person. Yeah. So, hindi perfecto lahat ng tao, yes, pero anyone na galing kay Lord, may kalakip na kapayapaan. Kasi ang tunay na blessing, it comes without burden. No? Kaya, kung galing kay Lord, yung taong papakasalan mo, may kaakibat na peace that surpasses all understanding. Kaya huwag ka matakot magpakasal someday kung may inilaan sa'yo si Lord. Basta galing kay Lord, tuloy mo. Basta malinaw na galing kay Lord. So, unang-una, para hindi ka, I know it's hard sa panahon natin ngayon. It's hard to commit, it's hard to, alam mo yun, mag-enter sa marriage. Alam kong ang hirap na, nakakapagduda, nakakatakot. Pero isa sa pinaka magbibigay talaga ng assurance sa'yo is when you both have relationship with God. Kasi unang-una pa lang, kapag may personal relationship ka as a woman or as individual, may personal relationship ka sa Panginoon, hindi ka mababahala o matatakot mag-enter sa relationship kasi alam mo na kapag pumasok ka doon, galing kay Lord. So, may peace ka that surpasses all understanding. Kasi ako, meron akong, kaya isa sa pinaka gusto ko sa marriage namin is yung may assurance ako, may peace ako. Kasi I'm from a broken family. Galing ako sa broken family. So, nagkaroon ako natakot ako nung una, nakahalayo ko ng mararanasan ko pa ba yung gantong marriage, magiging okay pa ba? Kasi ganito yung na-experience ko, nakita ko, naranasan ko. So, parang ayoko na mag-enter sa marriage. Pero, kapag pala, nasa Panginoon ka na, kayang baguhin talaga ni Lord 100%. Walang matitira. Yung story mo, ibang-iba sa kung ano yung dinaanan nila. At possible na pinanggalingan mo. Kayang baguhin ni Lord yung story mo. So, yun yung isang bagay na makakapagbigay sa'yo ng assurance to enter a marriage. Hindi ka matatakot pumasok kapag ang foundation mo at ang strength na panghugutan mo ay galing sa Panginoon at hindi sa mundo. Kasi kapag natatakot lang naman tayo kapag sa iba tayo tumingin. Natatakot lang naman tayo kapag sa mundo tayo naka-base. Pero kung magbe-base ka, sinasabi ni Lord sa'yo at sa POV ni Lord when it comes to marriage, di ka matatakot. Kasi unang-una, kay Lord galing ang marriage. So, hindi ka matatakot talaga pumasok kapag yung partner mo at ikaw merong Diyos talaga sa buhay.